Okay, sige po. So ngayon po, welcome po sa ating pong session 2, no? Welcome back sa ating pong Pray, Care and Share session 2. Ayan, welcome din po sa mga kapatid natin sa mga daughter outreaches po natin, no? On behalf po ng ating pong mga leaders, our senior pastor and head pastor, and ng evangelism ministry, ako po ang naka-assign this second session po ng ating PCS, no po? So ngayon po, bago po tayo mag-aral ng salita ni God patungkol po dun sa session 2 natin, gusto ko lang pong malaman sino dito yung meron ng care experience. Yung 'di ba last time hiningan tayo ng listahan ng mga taong ipagpe-pray natin, tama po? Lahat po tayo meron na 10 taong pinagpe-pray. Pinagpe-pray po ba natin? Pinagpe-pray na natin? Okay, good, good. Okay, so sa loob po ng last week, wala po tayong pray, care, and share. So parang 2 weeks yung nagdaan after po nung first session natin, right? So ngayon, doon sa 2 weeks na yun, meron ba kayo doon na napuntahan, inayang magkape, inayang mag-basketball, inaya na mag-dinner? Meron na ba? Wala pa. Sige, ayun lang. Okay, sige. Alam niyo po, napakaganda naman po na tayo po ay nag-aaral talaga ng salita ni God. Pero alam niyo po ang pinakamahalaga, kung paano mo siya i-apply, 'no? Sabi nga ni Brother James, 'di ba, napakahalaga na mai-apply po natin yung ating pong pinag-aaralan. So sana, I pray, I hope sa mga susunod na sessions natin, meron na kahit, mga ilan na ano, na makakapagsabi na, "Uy, meron na akong na-meet dun sa mga 10 yun, nagkape kami." 'Di ba care? Yung ibig sabihin kasi pray, pagpe-pray mo siya, magpe-pray kayong magkasama, sabi ni Kuya Chano, 'di ba? Tapos yung care, pagmamalasakitan mo, dadalhan mo ng, kung may sakit, "Uy, ang daming may sakit ngayon." 'Di ba? Kung may sakit, puwede mo siyang, padalhan ng prutas, 'di ba? Your way of caring, 'di ba? Your way na nagmamalasakit ka dun sa taong yon, okay? Na pinapakita mo na nag-aalala ka, na naaalala mo siya, okey? Puwede din naman na ano, samahan mo mag-ano ng mga tanim, 'di ba? Mag-garden kayo magkasama, 'di ba, bonding, 'no? That's how you ay, lakas lakas dun, parang mahilig mag-gardening yung nandito sa side na 'to, 'no? That's the way how you care, okay? So, puwede naman kasing hindi kape, kaya ako lang po laging nasasabing kape, yun po kasi ang sa mga yang pro lang yun, sa starbs, hindi, joke lang. So, alam niyo yun yung hilig nung age group po namin. Hindi ko po alam sa mga tatay, sa mga kababaihan, mga kananayan, kung ano po yung trip niyo, 'no? Kung ano po yung mas madalas ginagawa, ano po. So, anyways, ngayon po, ishe-share ko lang din po sa inyo yung isa sa mga, pray experience ko. How about meron ng nakapag-pray experience, yung naipag-pray niya ta's nag-pray silang magkasama nung pinagpe-pray niya. Praise God, okey, may ilan, may ilan. Okey lang po bang ikuwento niyo sa'min kung paano po kayo dumating sa point na nag-pray kayo magkasama, Ate Beth? Okey lang, sige, share niyo po sa kanila. Kasi po yung nagpabigay sina Tita Edith nung bag, yung may lamang tinapay, pagkain, yun. Dinala ko po sa kanila tapos yun, nag-pray po kami. Kasi pamangkin ko naman kasi siya. So, nagkataon naman may sakit sila yun. Sabi ko sa kanya, kahit hindi ko naman siya yayayain, mag-pray lang kaming dalawa. Ayun. Palakpakan naman po natin ang Lord. Praise God, 'no, na merong pagkilos na do'n. Naniniwala ako may pagkilos na, "Ate Beth, ano na, punta-puntahan mo na 'yun." Oo, simula na 'yun. Tapos ituloy mo lang yung pagpe-pray sa kanya, pag-pray mo siya palagi, 'no. Ngayon po, magkakaroon lang po tayo ng breakout, 'no, bago po tayo mag-aral ng session 2 po natin. Puwede pong ano, ta-timeran ko po kayo, tigwa 1 minute. Lahat po kayo meron ng mga personal testimony na ginawa last time, tama? Sabi na wala po. Sabi na wala po. Alalahanin niyo 'no, sino ka bago meron. Sino ka bago dumating si Christ? Nung dumating si Christ at kung hindi dumating ang Panginoong Hesus, ano kaya ang buhay mo ngayon, 'no? So ngayon, pair up tayo, okey? Tigwa 1 minute, i-share mo. Sige, hanap kayo ng partner. Kuha kayong partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki.
Okay, so tigo 1 minute, i-share mo sa kanya yung testimony mo. Sige. Okay na? Okay, nag-aagaw na ng partner dito. Okay. Sino pa walang partner? Ito si Ate Ivy. Okay, sino pa? Okay na, lahat may partner na? Lahat meron na? Okay. Okay, 1 minute, i-share mo sa kanya yung testimony mo. Timer starts now. Last 30 seconds. Teka lang daw. Gano'n ba kahaba yan? Oo, 1 minute lang. Last 10 seconds. Yung isa muna nagkikwento ngayon. Okay. Okay, stop na. Okay, umabot na kayo sa mapanuring tanong? Okay. Okay, so ngayon, di ba isa yung nagkwento, isang nakinig. Ngayon, yung nakikinig naman magkikwento. Again, timer starts now. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Yung isa nakangiti na doon, okay na kaya? Okay na, okay. Okay, okay. Tapos na po, okay na po. Okay, umabot kayo sa Sa biyaya? Umabot kayo sa biyaya. Ang bilis naman. Okay, sige. Okay po. Okay, so let me get your attention na po everybody. Okay, tapos na po, tapos na. Okay, ngayon po, dun sa mga nag-share sa inyo, tatawag lang ako ng dalawa, no? Ano yung nakita mong best practices nung partner mo? Kung paano niya kinuwento yung testimony niya? Ano yung makikita mo na magagandang napansin mo dun sa the way ng pagkikwento niya? Gusto niyo po ba mag-volunteer? Ay, si ate ata gusto na niya mag-volunteer. Ganun. Sige, ano po yung napansin niyo na magandang, kung paano niya na-share yung testimony niya? Sa akin po, sabi niya, dati daw po ang focus niya sa work. Ngayon po may time na daw siya kay God. Focus po natin si Ate Ay. Okay po. So, sino po sa mga lalaki? Ay, si Ate Ay. Sige, sige pa. Sige, sige. Ako kay Ate Lilibet, yung kasi self-life experience niya yun eh. So, yung talagang na-experience niya si God sa life niya. Okay, okay. Maganda. Palakpakan po natin. Okay. So, ngayon, ang tanong naman na sunod, meron ka bang napansin na pwede pang i-improve the way kung paano niya ikwento yung testimony niya? Sa mga lalaki naman ako. Okay. Doon sa mga naging partner, Mark, ikaw. Sige, si Kuya Edwin na lang. Okay. Kuya Edwin, ano yung mapapansin mo pwede pang si Mark ba yun ng partner mo? Okay. Sa tingin niya, ano pa yung pwedeng i-improve ni Mark kung paano niya ikwento yung testimony niya? Hindi, siguro mas mas vocal pa siguro. Yung siyempre bata pa siya. Kumbaga nandoon pa yung hiya eh. Kumbaga meron pa rin ganun. Hindi naman mawawala 'yon. Okay, so palakpakan po natin. Dito naman po sa may bandang likod. Ayan. Dito naman tayo. Ikaw, Manilyn. Yan, Manilyn. Ano naman sa tingin mo yung pwede pang improve ni Ina? Yung
Pwede ko pong i-improve Ang pwede po niyang i-improve is yung yung para maging ano din siya, yung parang wag na siyang mahihiya din. Okay. Okay, parehong mahiyain yung naging example natin. May iba pa bang gustong idagdag bukod sa parang napansin niya nahihiya yung kausap niya? Wala naman na nauutal-utal, gano'n, parang scripted, wala naman? Wala naman. Praise God, kasi kwento mo yan eh. Kung mapapansin mo, hindi talaga magiging parang scripted yan, kasi kwento mo yan. Ibig sabihin, patotoo mo yan. Ginawa ng Diyos yan sa buhay mo. Ngayon po, ang topic po natin is about sharing the gospel using the gospel tract. Okay po? So, bago po tayo magpunta sa gospel tract, which is yung mga pinamigay po ni Tita Edith, no? Sabi po sa materials na pinag-aaralan po natin, people you share the gospel will have different responses sa pakikinig at pagtanggap po ng mabuting balita. Ibig sabihin, hindi po lahat ng tao pare-pareho ng response. Merong ibang makikinig, tatanggapin, meron din namang makikinig pero aayawan. Okay? Meron din naman ayaw makinig kasi hindi siya interesado. Ibig sabihin, dahil iba't ibang tao yung mga makikwentuhan po natin, i-expect mo na iba't ibang responses meron sila. Okay? Kaya wag kang madi-disappoint, wag kang mapefrustrate. Bakit naman itong sinisyaran kong to? Ayaw akong pakinggan. Nakakawalang gana. Wag kang ganun, wag kang mawala ng gana. Kasi always bear in mind na ang tao, iba't iba ng responses yan. Okay? Kaya dito makikita natin there are some hearts that will be ready to accept Jesus as their Savior and Lord, but some will not. Okay? May tanong po ako, ang gusto kong tanongin dito, yung mga medyo matatagal na. Sa tingin mo, paano mo masasabi na successful ang isang evangelism? Paano mo masasabi na successful ang isang evangelism sa isang church, sa isang grupo? Paano mo masasabi? Anong kailangan? Kapag dumadami, ano pa? Sa tingin nyo? Sige, wala pong ano. Gusto ko lang po malaman kung ano yung insight nyo po. Paano nyo masasabi na successful ang isang evangelism? Pag may nababago, maganda po yun. Napaka-proactive. Wala po ka po natin ate. Okay. So, dito, alam niyo po, sabi po ni Coach, always remember that the definition of successful evangelism, success in sharing the gospel is simply taking the initiative to share Jesus Christ. Okay? Yung pag ikaw mismo sa sarili mo, humakbang ka, nasyaran siya, nakwentuhan siya, in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Okay? Hindi porket kakaunti, hindi na successful. Ang pinakamahalaga doon, gumugo ka ba? Nag-share ka ba? Kinikwento mo ba? Yun ang success ng isang evangelism. Okay, nakukuha po natin. And leaving the result to God. Hahayaan mo na si Holy Spirit yung kumilos sa taong kinuwentuhan mo, whether tumanggap yan o hindi yan tumanggap. Okay po? Ang pinakamahalaga sa lahat, nag-go ka. Pinakamahalaga sa lahat, pinag-pray mo, nagpakita ka ng malasakit sa taong yan, shinare mo yung patotoo mo at yung gospel about Jesus, no? Doon mo malalaman na successful ang isang evangelism sa isang church, no? At dito po makikita po natin na sa 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17, I'm not sure if kasama po, wala, okay. Sabi po, kung may Bible po tayo, let's open our Bible in 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17. 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17. Honor Christ and let Him be the Lord of your life. Always be ready to give an answer when someone asks you about your hope. Give a kind and respectful answer and keep your conscience clear. This way, you will make people ashamed for saying bad things about your good conduct as a follower of Christ. You are better off to obey God and suffer for doing right than to suffer for doing wrong. Mas mabuti pa yung nahihirapan ka, nape-persecute ka for doing right, than nagsasuffer ka kasi consequence yun nung bad decisions mo sa buhay.
Ha? Mas mabuti pa na nag-struggle kang makasunod sa Diyos kasi hindi ka naman talaga taga dito, hindi tayo taga dito sa mundo. Ang lugar natin ay sa Panginoon. Part 'yon ng buhay po natin as follower of Christ. Pero ang pinakamahalaga diyan, always be ready to give an answer when someone asks you about your hope. Saan ba nagmumula yung pag-asa mo? 'Di ba? May mga tao ba tayong na-encounter na gano'n? Bakit ikaw parang ang positive mo lagi? Ay, talaga galing ka sa broken family, hindi halata. 'Di ba? Anong meron sa'yo? May mga tao na bang nagtanong do'n sa inyo na gano'n? Sabi diyan sabi ni Pedro, always be ready to give an answer when someone asks you about your hope, 'no? Do'n papasok na magiging ready ka na ikwento yung ginawa ng Diyos sa'yo at ikwento sa kanya, sa tao na 'yon, kung ano ang gospel about Christ. Now, meron lang pong 5 bagay, 5 things to remember in sharing your faith. Number 1, understand that your own life is a great part of your witness. Okay, number 1, always remember in sharing your faith that you need to understand that your own life is a great part of your witness. Ibig sabihin, pinakamahalaga sa lahat, maganda naman yung salita ni God na dala natin eh. Maganda yung good news, yung gospel, maganda yon. Okay? Pero alam niyo po ba that people not only listen to your words, they also look at your life. Tinitingnan din yung mga taong nasa paligid po natin, paano ka kumilos, paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano ka magdesisyon. Okay? Kaya napakahalaga po na ang dala-dala naman natin yung truth yung salita ni God. Maganda yon. Okay? Pero lagi din po nating hingin yung tulong ni God na tayo po ay maging maayos yung mga patotoo natin. Kasi alam nyo po, nung last time na nag-attend po kami ng IDC ng January, sabi po ni Pastor Marty Ocaya, ang mga kabataan, lalo na yung mga younger generation ngayon, mga anak nyo, mga apo nyo, no? Yung mga batang henerasyon are more likely to be influenced by what they see. Ano po ibig sabihin nun, no? Kapag yung isang bata, no, ay na-fail mo siya, like for example, may nakita siyang hindi maganda sa'yo, tapos ituturo mo sa kanya yung magandang bagay, which is opposite ng ginawa mo, hindi makikinig sa'yo. Matik, wala kang influence doon. Okay? So kung ang mga bata ganon sila tumingin, ganon sila mag-observe, no? Napakahalaga na maingatan din natin yung mga testimonies po natin. Pag nasa loob ka ng bahay, pag nasa school ka, may mga students dito, pag nasa trabaho ka, sa boss mo, sa mga katrabaho mo, pag nandun ka sa mismong workplace nyo, kung ano man workplace ang ginagawa nyo, no? So dito, napakahalaga po nung ating mga patotoo. Always remember that as you carry God's word, no, people always see you, your life, tinitingnan ka nila. No, I remember nung bago-bago po akong Kristiyano, alam niyo po, nung bago-bago po akong Kristiyano, wala pa pong iinon. Ang uso po nun, EV2. Everyday Evangelism. Di ba po? Tandaan niyo pa po. Kasi bagong-bago po ako noon, ang leader ko po noon si Tita Nors. No? At lagi niya po akong sinasama kapag po merong ipagpe-pray over. Ang tawag po namin sa hayo namin, may ipagpe-pray over. Okay? So, natatandaan ko po, nung time na yun, syempre, nakikita ko sa leader ko, mahilig siya mag-share, na namamana yun eh. Kasi nga, na-observe nung sumusunod yung leader, no? Ngayon po, dahil doon, syempre, nai-encourage ako na kahit yung mga kaklase ko, kahit yung mga nakaka-tropa ko, gusto ko silang masyaran. Ito yung problem. Yung gusto ko mga masyaran, parte sila no past life ko. At yung past life ko, hindi siya maganda, no? Nabanggit ko po sa inyo na rebelde po ako nung bata eh. So, hindi ako yung mabait, hindi ako pala simba. Allergic ako sa mga ganito. Okay? At syempre, yung mga gusto ko sharean, yung mga tropa ko. Okay? Yung ilan sa kanila nakikinig, pero mas marami sa kanila ayaw nila makinig. Why? Kasi, yun yung tingin nila sa akin. Yun yung, nung time na yon, no? Nung time na yon, na nagsisimula ako, ay, palamura naman tong taon to. Ba't naman to biglang si God, si Jesus? No? Ibig sabihin, yung mga tao, tinitingnan din nila yung buhay po natin. No? Now, nung pong nagte-training po kami with coach, may nagtanong, sabi doon,
paano naman yun? Feeling ko di na ako worthy to share the gospel of Christ kasi may mga kahinaan pa ako. Sino ba dito ang wala ng kahinaan? Lahat tayo merong kahinaan, right? Lahat tayo work in progress pa. Lahat po tayo inaayos pa ng Diyos. Pero alam po ano yung naging sagot doon ni Coach? Naging sagot po doon ni Coach, anyone who is in Christ, kahit paano naniniwala siya, meron ng wino-work si God doon sa tao na yon kahit paano. Meron ng binago, meron ng binabago si God, for sure. Kasi andyan yung salita niya. At yung salita niya, yun yung buhay sa buhay natin, di ba? Yun yung nagkakapagpabago sa atin kung paano natin i-apply yun. Kaya kahit paano, meron nang nababago sa atin, no? Hindi na yung dating sarili po natin. So that's number 1. Always remember, understand that your own life is a great part of your witness. Okay, napakahalaga po nun. Number 2, realize that we earn the right to be heard by sincerely listening to others. Okay, so alam mo po, ang isang tao, may mga tao na pag nagsalita ka, makikinig yan agad sa'yo. Tama? Kasi ganun siguro katindi yung influence mo sa tao na yun. But not everyone, pag nagsalita ka, pakikinggan ka. Okay? Kaya ito po ay paalala po sa atin na be a friend. Maging kaibigan ka muna. Matuto ka ring makinig bago ka nila mapakinggan. Okay? May tanong po ako sa inyo. Kapag ba ang isang tao, meron kayong tao sa buhay nyo who is always really willing and available na pakinggan ka, anong pakiramdam mo? Masarap, masaya, feeling special, ano pa? Comforting, feeling mo, proud na may mga ganung tao, di ba? Na feeling mo, ay, buti na lang meron pa palang may pakialam sa akin. Buti na lang meron pa palang nagmamalasakit sa akin. Ganon din po pag natuto tayong makinig sa mga pinagdadaanan po ng mga taong yan na nasa prayer of 10 mo. Yun din yung mararamdaman nila kapag willing kang makinig sa kanila sa mga pinagdadaanan nila at willing kang ipag-pray na kasama sila. Kagaya nung example kanina, 'di ba? Sabi niya kamag-anak niya 'yon, 'di ba? Siguro somehow na feel ng taong 'yun na ay si tita, pinag-pray ako, may concern. 'Di ba? Kaya ibig sabihin, napakahalaga na we listen to people that we see they are, nakikita natin yung katatayuan nila at tayo ay nagmamalasakit sa kanila. Ano po? Going back to our, ano nga yung title nito pong gawain natin? Pray, care, and share. Hindi ka mag-share agad. No? Pag-pray mo, i-care mo, magpapakita ka ng malasakit. No? Yung pagmamalasakit, not always material things naman yan eh. 'Di ba? Minsan lalo na kapag ang tawang love language na is quality time, yung presence mo na nandyan ka. No? Tama ba mga quality time? 'Di ba? Nakakaano yun, nakakatulong yun sa tao. No? Kasi iba't iba din ang need ang mga tao. Hindi palaging pera, hindi palaging material. Okay? So dito po makikita po natin na even Jesus, he was a friend of sinners. Saan palaging tumatambay si Jesus nung siya ay nag-minister dito sa lupa? Sino yung lagi niya mga kasama? Mga disipulo, mga mangingisda, mga tax collectors, mga makasalanan. No? Mga sinful, no? Kumbaga makikita po natin dito, Jesus was a friend. He always listened, he is always there. Sumasalo siya kahit na tax collector yan, kahit na makasalanan yan, kahit pinagbibintangan na yan ay nangangalunya. No? Si Jesus ganun siya. And pansinin niyo, si Jesus kahit saan siya magpunta, sinusundan siya ng mga tao. Kasi ganun siya. Hindi niya, alam mo yon, hindi siya namimili ng sinasamahan, nagmamalasakit siya dun sa mga tao, no? At yun po yung number 2, realize that we earn the right to be heard by sincerely listening to others. Matuto po tayong makinig, okay, bago ka mag-share. Okay? Part po yun ng care part. Okay po? So, minsan po kasi on fire po tayo eh. Okay na, ano pa, ganito, ganyan, di ba? Ganito ko na kagad. Pero pakinggan mo, kasi dito papasok yung number 3. Recognize that people are looking for a cure.
Lahat ng tao naghahanap yan ng lunas. Okay? Kasi meron yang pinagdadaanan. Kagaya mo, may pinagdadaanan. Yung mga taong gusto rin po nating sharean, may mga pinagdadaanan din po sila. Now, we need to start malaman ano ba yung pinagdadaanan nila. Parang sa may sakit, 'di ba? Kailangan paano, eto may mga doktor dito, may mga nagtapos din ng mga nursing dito. Paano mo malalaman, paano mo ma-identify yung sakit ng isang tao? Sa pamagitan ng mga symptoms, no? Kung ano yung mga simptomas na na-observe. Walang isang patient ang pumunta sa ospital na sinabi niya, "Dok, pilay ako, balito." Balito, sure ako. Walang ganon. Ang sasabihin po natin sa doktor, kasi po masakit. Kasi po pag inilalakad ko, lumalagotok. Kasi po, hindi po nawawala talaga yung sakit. Di ba sinasabi natin yung symptoms? Now, kagaya din po sa pag-share po natin, no? Ang mga tao, ang nakikita lang din po niyan sa mga sarili nila, mga symptoms, kailangan nila ng cure. Kailangan nila ng gamot doon sa symptoms na naranasan nila. Most of the people, ang lagi lang nila makikita, I'm lonely, I'm suffering from broken relationship. Kagaya ko, nung nadatnan ako ng Panginoon, galing ako sa broken family, nagre-rebelde ako nung time na yun. Yun yung mga simptomas ko. Kasi galing ako sa nagre-rebelde ako sa magulang ko. So talagang ko nun. Basta, pangit yung ginagawa ko na. So, dito po, makikita po natin na kahit po tayo, no, ay kailangan po nating malaman ano yung pinagdadaanan ng mga taong gusto nating masyaran, no? At alam niyo po, sabi nga po dito, our testimonies might be really a strong story, okay? Pero always remember na ang testimony po natin is not really the cure. Ang cure ay si Jesus. Siya lamang po ang makakasapat doon sa pinagdadaanan ng taong kikwentuhan mo. Doon po papasok ang good news. Okay po? Doon po papasok ang mabuting balita. No, sa umpisa, syempre, ikikwento mo yung testimony mo. No, kasunod nun, i-share mo sa kanya yung gospel na si Jesus ay namatay para sa'yo. No, na siya'y muling nabuhay. Binibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Diyan papasok yung John 3:16. No? Keep it simple, number 4. The gospel is already simple. Napakasimple po ng gospel. Okay po? Huwag po nating pakomplikaduhin. Okay? Kaya minsan ang mga tao nahihirapan sila mag-share ng gospel kasi kung ano-ano din po yung nasasabi natin pag nag-share tayo ng gospel. Gumagamit kasi tayo minsan ng mga Christian cliche, yung mga term na pang-Christian, alam mo yun? Alam mo, sa church namin, ganito, talagang every Sunday pupunta kami doon, di ba? Minsan kasi may mga ganun tayong singit, no? Minsan din nagko-compare tayo, di ba? Yung religion nyo, good works kayo. Kami hindi. Huwag ganon, okay? Huwag po ganon pag nag-share tayo ng gospel, no? Sabi dito, the gospel is very simple. Christ died for our sin, He was buried, and He rose again. Ganun po kasimple. That we need to turn away from the things that are wrong in our lives and accept what Jesus did on the cross and receive Him as our Lord and personal Savior. Ganun lang po kasimple ang gospel. Okay, wag daw po natin pakomplikaduhin, okay? Ang lagi po nating tatandaan, hindi ka sermon preacher. Okay? Ikaw ay nag-share ng gospel evangelist. Okay? Yung trabaho ng iba, wag mong trabahuhin. I-share mo lang kung ano yung pinapa-share sa'yo ni God, which is the what? The good news, the gospel. Ano po? Kaya po dito, paano kayo i-share, Kim? Always stress the love of God, and that's number 5. Lagi mong bibigyan diin ang pag-ibig ng Diyos para sa tao na yon na may sakit. No? Malungkot ka. Alam mo ako, ang naging dahilan kung bakit po ako talagang na-touch ng gospel, kasi nga akala ko nung time na yon, yung mga pumupunta lang sa simbahan, mga mababait, mga, alam mo yun, mga worthy lang sila. Kasi ako, pangit nga mga pinagagagawa ko sa buhay. Feeling ko, masusunog ako. Pero nung time na sinabi ni Pastor Romy sa pulpit na meron tayong Ama na nasa langit, handang magpatawad kapag tayo lumapit sa Kanya, doon na ako na-struck. Doon na ako na-hit. Shucks. Available yung pagpapatawad ng Diyos. Kahit gaano ako kasama.
Kahit ganito na yung mga nagawa ko, basta lumapit lang daw ako sa kanya. Always stress the love of God. Okay, huwag mo munang punteriyahin na yung mga kasalanan niya. Huwag mo munang punteriyahin yun. Unahin mo yung pag-ibig ng Diyos. Okay? At diyan po papasok yung John chapter 3 verse 16. Di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. It always starts with God's love. Di ba ganun din naman tayo? Nung sinimulan tayo ng Panginoon, nung nalaman po natin gaano kalaki, kalawak yung pag-ibig po sa atin ng ating Diyos, no? At dito po makikita po natin na ito po yung 5 bagay na kailangan nating tandaan in sharing God's Word. Okay po? So ngayon po, part 2 na po tayo. In tips naman, in using the gospel tract. Lahat po tayo may gospel tract. Okay po. Tapos nga po, may mga gospel tract po tayo. Yan. Okay po. So ito pong gospel tract na to, ito na po yung ginagamit natin since matagal ng panahon. No po, iipa po ito. At nung pong nag-session naman po sa amin si Coach, kung ano daw po yung ginagamit natin gospel tract, yun pa rin po ang gagamitin natin in sharing the gospel. Ang naiba lang, syempre, is mauna yung pag-share mo ng patotoo mo. Okay? Di ba, somehow, pag naikwento mo na yung buhay mo, yung patotoo mo, yung ginawa ng Diyos sa'yo, dun sa taong sinesharan mo, hindi na mahirap for you na ipakilala sa kanya si Christ. No? At ito po, meron lang pong 7 bagay, tips in using the gospel tract. Huwag kang kabahan, hindi ko yan ipapasa ulo sa'yo. Kaya ko binigyan yan para basahin mo. Okay, para basahin mo, unawain mo. Pwede mo yan baunin pag pupuntahan mo na yung shasharan mo. Kasi number 1, the best way to use the gospel tract is to simply read through it aloud. 1 page at a time without adding your own commentary or additional information. After mo i-share yung patotoo mo dun sa prayer of 10 mo, no? Pag nakuha mo na yung attention niya, naikwento mo na yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, basahin mo lang po sa kanya. Basahin mo lang yan. Page after page. Alam mo, ito yung mabuting balita na ikinuwento sa akin nung tao na yon. Ito, alam mo ba, nalaman ko na, na, ikaw ba, kung sakaling tanungin ka ng Diyos, di ba? Ayan yung page number 1, di ba? Sasagot yan sa'yo. Okay, sabi dyan, huwag ka na magdagdag ng kung ano-ano. No, basahin mo na lang. Okay, may guide na yan. Guided ka na dyan. Okay? May mga tanong din po ba yung page 1? Baka iba po kasi yung page 1 nyo. Okay, so may tanong, no? Okay, number 2 is, seek to communicate clearly in your natural speaking voice. Habang binabasa mo sa kanya, oo, di ba? Natural lang na ikinikwento mo sa kanya kung ano yung nakasulat dito. Huwag mo siyang sisigawan, ha? Huwag mo kasi maganda ting preaching type, pinipreach mo na siya. Okay, naglalagay ka ng ng diin. Okay, natural lang, tama lang, walang drive, no? Kinukwento mo lang sa kanya kung ano nakasulat dito. Number 3 is make the presentation engaging and interactive, no? Kagaya may tanong. Siyempre, pag may tanong, may sagot, papasagutin mo siya, 'di ba? Parang nag-uusap lang kayong dalawa. Pinagkaiba lang, ito meron kang hawak nito, guided ka din, no? At dito po makikita po natin na hayaan mo din na pwede niyang basahin. Ano nga sabi sa 1 John chapter 5 verse 13? Sige nga, anong sabi diyan? Oh. Pwede mo ipabasa yun sa kanya just to make the conversation interactive. Okay? Number 3, make the Number 4 is be discerning of the questions that will come up. Alam niyo po minsan, makaka-encounter ka rin ng mga tao na, alam mo yung very matanong. Sabi, oo, parang ang dami niyang na-encounter na gano'n. Oo, di ba may mga tao na very curious, di ba, very, ma-intellect sila, ang dami nilang tanong, no? Sabi diyan, be discerning, no? Be discerning of the questions that will come up. Kasi may mga tanong din na pwedeng ilayo yung topic. Nandito ka na, nagsha-share ka na ng gospel, biglang ang tanong, bakit si Adan ganito? Minsan may mga ganong tanong eh. Natatawa yung iba kasi ako din naka-encounter ng ganon. Okay, so I remember I was sharing the gospel sa mga college classmates ko. Kasi alam niyo po dati, yung EE, meron kaming pin, 2 question.
Lagi ko yung sinusuot 'pag naka-sock shirt ako, 'pag naka-society shirt kasi merong ganito, dito ko nilalagay. Now, break time namin, sabi nung isa kong friend na ka-classmate ko siya, sabi niya, "Kim, ano 'yan, ba't may dalawang question mark?" Oh, 'di ba, pangkuha ng atensyon. Sabi ko, alam mo ba may meaning 'yan, gusto mo malaman?" Eh, siyempre nakatumpok kami dun, mga magkakaklase 'no, ah, kinuwento ko yung gospel. Eh, biglang dumating yung president namin. Yung president pala namin na yun, Antichrist. Sabi niya, sabi niya, kung God is love, bakit niya hinayaang magkaroon ng genocide? Siyempre bagong-bago akong Kristiyano nun, alam ko na malayo ko naman sa genocide, 'di ba? So, ang alam ko lang naman John 3:16, 'di ba? So, alam niyo po, nung time po na yun talagang na-caught out of guard ako kasi bagong-bago akong Kristiyano. Alam niyo po ang puwede nating gawin 'pag may mga gano'ng tanong? Puwede mo sabihin sa kanya, "Alam mo ang ganda ng tanong mo, ang ganda ng tanong na 'yan and kahit ako gusto ko rin i-explore kung ano yung magiging sagot diyan. Alam mo, sige balikan natin 'yan mamaya pagkatapos kong ikuwento 'to." Okey. Alam niyo habang nag-uusap, hindi ko 'yun nasabi kasi hindi ko po alam 'yun nung time na 'yun 'no. So kahit ako napaisip din, napa-search ako pagdating ko ng bahay 'no, nanggulo lang siya, nanggulo lang siya sa ano namin. Pero alam niyo po, ano po yung puwede nating gawin kapag may mga gano'ng tanong ta's hindi mo din alam kung ano yung sagot, puwede mong sabihin, "That is a good question that I want to explore more. We will get back to that after we read through this." Balikan natin after ko ikuwento. Alam mo ang ganda niyan, 'di ba? So, huwag mo na sabihin na, "Ikaw naman ang dami mong tanong." Huwag gano'n. Kasi baka biglang gano'n yung maging sagot po natin, eh. Okey, so puwede mo i-compliment mo yung question niya. Tapos sabihin mo sa kanya, "Balikan niyo na lang." Pero alam niyo, along the way, hindi niyo na rin naman mababalikan yun. Kasi magpe-prayer of acceptance din kayo sa dulo. Okey po, nakaka-catch up po tayo? Amen, okey po. Number 5 is be sensitive to the level of interest of the person you are sharing with. Observe mo din. Ikaw na nagkukuwento, i-observe mo rin yung kinikwentuhan mo. Baka naman yung kinikwentuhan mo, hikab na ng hikab o kaya naman nagse-cellphone na, 'di ba? Be sensitive, observe mo din 'no? At kapag naman yung gusto mong share-an napansin mo, ay parang tingin ng tingin ng orasan, ibig sabihin nun may gagawin yun. Baka nagmamadali siya. Sabihin mo sa kanya, napansin ko parang parang napatingin ka sa relo mo, may gagawin ka ba? Okey lang ba sa'yo na balikan na lang kita, kailan ka ba available? Yun po, kapag po nagmamadali yung kausap po natin, okey po? Pero 'pag sinabi niya, "Hindi, go lang." Sige, kwento mo lang, tuloy mo lang, 'di ba? So observe mo din, be discerning dun sa kinakausap mo. Number 6, if you are sharing to more than one person, nangyayari 'to. Kapag mahigit sa isa ang shine-sharan mo, give each one a copy of the booklet. So dapat pala may duplicate yung mga booklet natin. And ask everyone to follow along as you share. Ayan. So dito po ay mas effective daw po na kapag tayo po ay nagshe-share sa mas maraming tao, bigyan din po natin ng copy yung iba para makasunod sila. Okey, dun sa atin pong kinikwento sa kanila na gospel. Okey po? And number 7, this is the last. Sabi diyan, don't be apologetic. Huwag ka daw sorry ng sorry. Okay? You are sharing the greatest news they'll ever hear that will give them the greatest thing they can ever have with the greatest person they'll ever meet. Okay? So, "Uy, pasensya ka na ha, nakuha ko yung oras mo. Sorry ha, ganito. Pasensya ka na." Huwag daw po tayong gano'n ng gano'n. Kasi yung ikinikwento mo, ito na yung pinakamagandang balita na dumating dun sa taong pinagkikwentuhan mo. Okey? Okey po, nakuha po natin. Always remember na good news ang atin pong ibinabahagi. Amen? Ang hina. Amen? Amen po. Yun lamang po, sa session 2 po natin. Yun po, babalik ko na po ang mic kay Tita Edith. Ano, madali lang magkwento? Ha, kayang-kaya na? Kayang-kaya na? Ang hina naman, kundi isa, kayang-kaya na?
Kaya ni Holy Spirit, no? Tayo yung instrument niya. Alam niya, sa totoo lang, noong una akong in-encourage ni Pastor na mag-attend nga ng training, sa Lipa, stay in pa kami, kasama kayo si Dr. Lay. 6 kami noon, pero 2 na lang kami na ah Pastor Lay. So, yun, no? Ay talagang halos hindi kami matulog sa kakasaulo, sobrang haba. Pero ngayon, hindi na siya gano'n. Sabi nga, hindi na siya komplikado. Kaya hindi na kayo matatakot. As in, natural lang. Basta isipin nyo lang, ginagawa nyo to para kay Jesus. At maniwala po kayo sa akin, kapag na-try nyo 1 beses, 2 beses, magiging normal na yan sa inyo. Kakaibang galak ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. 100% po yun. 101% pa. So magkukwento lang po ako ng maikling kwento. Ha, okay lang po. Ito po yung narinig ko sa CCF at na ano po ako nung narinig ko. Meron po kasing isang mananampalataya. Since ang atin naman din pong message, itong month ng August sa storm, ito po ay mananampalataya na kung saan, kapag kasi mananampalataya na parang ine-expect mo parang smooth na, wala na magiging problema, wala nang dadating. No, amen, hindi po yung totoo. Kasi ang mananatili po dito mananaig ay yung pong plano ng Diyos. Siya po ay mananampalataya na, nagagamit na po mightily, pero nagkaroon po siya ng karamdaman. Yung karamdaman niya ay, kahit siya mismo hindi niya matukoy, kasi andun sa nawawalan po ng pakiramdam. Ang ganun po palang kaso, ito po ay sa leprosy. Okay po, leprosy. Alam niyo po yung leprosy? Ketong. Totoo po ang ketong, di ba? Nasa Bible po ang ketong. So, nung magpa-check up po siya, nagulat po siya. Parang, bakit ako? Kumbaga, no? Doon sa mga hindi nauunawaan o hindi malalim sa planuhin ng Diyos. Kaya mahalaga po talaga yung kanina yung mensahe na unawaan po natin eh. May mission po tayo. Lahat po tayo. Ano man ang talento mo, ano man ang gift mo na alam mo naman din yung sa sarili mo, still, pupunta pa rin po yun, magka-come up pa rin po yun sa mission ni God para sa buhay natin. Okay po? So, nung nagpatingin nga po siya, yun po yung lumabas sa kanyang sa resulta ng kanya pong check-up. So, nagulat po siya. Kaya, nandun po siya kung kayo po halimbawa, ang nasa ganong kalagayan, ano po mararamdaman nyo? Di ba nandun na, nananampalataya ka pero nagtatanong ka pa rin. Tama? Yun po kasi ang normal. Yun po kasi ang normal. So, wala po siyang nagawa kasi dumating po yung time na talagang kailangan na po siyang pumunta sa leprosarium. Kasi alam niyo naman po, ang ketong talagang unti-unti ka na lang, alam niyo na. So, yun po. So, wala po siyang choice. Dinala po siya sa leprosarium. Pagdating po niya doon, nakita po niya yung, syempre, yung mga makakasama po niya. Iba-iba na po yung mga nila. Kasi di ba yung may ketong po, minsan nalalaglag na lang ang mga daliri. Para po siyang living dead. Tama ba? So, yun po. So, nung nandun po siya sa loob, ang nakita po niya, kailangan niyang ikwento ang good news. Kailangan po niya ikwento ang good news. So, doon po niya naunawaan na mahal po ni God yung mga may ketong doon. Kailangan po siya dalhin doon para maikwento po si Jesus Christ. So, tayo po, wala po tayong ganong kwento, wala po tayong ganong kaso. Pero still, gusto po ni God magkwento po tayo. Amen po ba? So, maging matapang lang po tayong magkwento. Unang-una po, tayo po yung pinagkatiwalaan ng pamilya. Tama po, wala po ditong kabuti na pumutok lang kung saan. Wala. Lahat po tayo may magulang, may kapatid, may tito, may tita. Kung wala man po tayong asawa, still meron po tayong pamilya. Sila po muna ang ating abutin. Sila po muna sa kanila po muna natin i-practice ang pray, care, and share na naunawaan po natin. Amen po ba? Amen. So, yun po. So, tinatawag ko na po si Coach Mark. Ang atin pong testimony nga pala, kung pwede po sana, i-write po natin. Kasi yun na po magiging tool natin. So, sa atin pong pagpapaunawa pa, magkakaroon po tayo ng 3 groups. Okay lang po ba? Ito po ay pangungunahan ni Coach Shano, ni Coach Mark, at ni Els. Para po mas may paunawa pa, yung last na naituro ni Coach Mark. Okay po? Kasi ang testimony po natin, hindi po ito pwedeng basta-basta na lang. Okay lang po ba? Pwede po ba tayo magbigay pa ng kaunti pang oras?
So sige po, mag-count po tayo 1, 2, 3. And then ang first group po, papangunahan po ni Coach Mark. And then second po si Coach Chano and then si Els po. Okay po ba? Para mas maunawaan po natin ito po ating mga inaral. Ano po? Sila na lang po yung bahalang magtanong sa inyo or pwede rin naman po kayo magtanong sa kanila. And then i-close po tayo in prayer ni Coach Mark. Okay po ba? Okay po, count 1, 2, 3. Hindi pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay.